Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live. Yes. Good afternoon everybody. Live po tayo ngayon dito sa Margo TV Philippines at nais nating pagmalaki na ngayong araw ng Friday ay marami tayong babatiin. Pero hindi mawala sa nabasa natin dito, birthday daw ni Presidente Duterte at hindi maiwasan because binabasa natin and this is gonna be a day full of inspiration for everyone to come up with our heads up sa programa for today. So, for today, we expect special guest Ron Calleja, of course. And then, okay ba yung palakpak ko? Yung applause ko dyan, dinig? Okay, so besides Ron Calleja, which is here immediately on my left, we are also expecting Enzo, or Aka, the name is Kuya Toyi. All right, so we're expecting him after Ron Calleja. As we all know, Ron Calleja was our guest for over so many months back. And of course, Ron Calleja is back with his new promoting his song and album. But of course, besides everybody, before we start with our interview with Ron Calleja, we would like to do a heads up. After this, there's a particular issue. We're talking about issues about Spotify. For the songwriters, this is a heads up that everybody needs to be educated on and should also learn about there are possibilities about Spotify having problems with you. All right? So, Teresa, can you greet our audience? Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Again, welcome to Hatid Saya at iba pa. Pwede ba akong mag-shoutout, Tito? Tito Sure, Bobby, sure. I just came from tire, yung mga nagsusupply. And I just like one. Batiin mo yung taga-tire company. Yeah, okay. Yeah, si Joe and si Mirna. And of course, Tito Bob, meron pa. Isa kasing nagre-reunion kami ngayon. 50 years na wala na kaming trabaho. Hindi ibig sabihin. But we're still very close sa tropang ESP. Yan. Wow, ESP parang extrasensory perception o yes, baka especially for you? Especially for you. Actually, it's our name, the name of our boss. Who is? Emilio S. De La Paz. All right. So, kumusta tayo, Sir Emilio? And in behalf of Hatid Saya at iba pa, dito sa Margo TV Philippines, we wish you. Yeah. Happy reunion. Happy reunion. And we're very happy to announce you here on air. All right. So, we'll start with our program, Teresa, after this. Of course, the handsome gentleman here to my left. Yes, of course, Ron Calleja. And then, Minamadali, wala ka surprise. Since nag-shoutout na si Tita Teresa, pwede bang mag-shoutout din mabilis? Sure. Okay. So, ako naman, nasa shoutout ko lang mabilis to. Yung kabanda ko dyan ng RCM, yan. Yeah. Magmula po kay Jerome Umbahin sa Jerome, Bahista. kumusta ka dyan? Bahista At ng syempre, bayan. ayan, si Otep lang, yung gitarista rin, at Otep, drummer. Ayan. oh yes. And then, yan sa Cavite, si Japoy Aratan. Japoy. At si Sam Pagadora at Earl Aragon. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan, guys. Baka gusto mo rin batiin si Edge of Ong. Ayan, si Edge Pong ng Thursday Punk. Ayan. Binabati kita. Oh, yan yung pumalo sa akin nung concert tayo sa Pasong Tomo eh. Oo nga. And we're doing it just reggae, biglang paluan natin. So that was exciting. And I could remember, Ron, that was how many months ago? More than 6 months ago. Opo. Oo. And that was a wonderful event called Para Sa Iyo, Ama. Ay, di ba? Wow. Trivia yan eh. So going back to Ron Calleja. So what does Ron Calleja have in store for us promoting his new song? Yes, dahil meron akong bagong kanta. Actually, this is unreleased song. Unreleased. Ang title po nito is Panalo Dahil Kasama Ka. Yeah. Palakpakan naman natin yan. So, sabihin, Palakpakan panalo tayo dito sa mga Golden Blue dahil nandito si Kuya Toy, nandito ako, nandito si Tito Wab, at nandito si Tita Teresa. Yeah, At ang ating iba, technician. napaka-compliment. Panalo dahil kasama ka.
Ayan, dahil i-segue ko na si Manny Pacquiao, no? Yung nag-guest dito last week at panalo ka, nag-invitate siya kay Manny Pacquiao. And of course, Manny Pacquiao, kamusta ka wherever you are right now? Alam ko, rumarampa ka ngayon, kasama mo si Senador. Okay, mabuhay ka dyan. At konting tip lang dito, balita ka kung meron kang time, just batiin mo kami. Alright, so Ron, going back. Yes, what is the title of the song that you're going to promote? Panalo dahil kasama ka. Talaga? Kailangan ko na bang kantahin to or mamaya? Well, actually, you'll have to deliver because I'm sure our audience wants to hear kung ano ito. Yeah. Kasi kilala ka na ng audience natin eh, mga followers natin eh. Ang dami palang followers ni Ron, Tito Bobby. Hindi pa 1.3 million yung isang kanta niya sa Spotify. Wow, talaga pala Diba? pakulitan. Grabe. Karahin mo na lang. Oh. Ano yun? Pero ano yun, mamaya pag-uusapan natin Okay. yan. Sige. Actually, kulang ang dalawa pa eh. Kasi 1.5 yun eh. Kaya lang yun nga, dinelete yan. Mamaya pag-uusapan natin, abang po kayo, wag po kayong aalis. Basta panalo siya ngayon. Panalo. Dahil Kahit nandito medyo siya. malungkot yan, panalo tayo. Dahil nandito. Alright, ang mahalaga mamaya, after guesting our special guest or other special guest, Enzo or Kuya Toyi, wait for us after these 2 interviews kasi pagdidiscussion na natin yan. Yan tungkol sa issue na naging problema natin sa Spotify. So watch out fellow viewers, lahat ng mga nagla-love dyan, mga heart, yung mga like and the subscribers. Of course, here comes Ron Calionista with his special song that he's promoting right now. Palakpakan natin, Ron Calionista. Upon pa man, araw kang walang pag-asa. Kinakabahan ako. Louder, ha? Pero nang dumating ka, nagbago na ang lahat. Yung dating kuliro ngayon ay masaya. Nawala na ang lungkot sa mga mata. Nawala na rin ang mga problema. Sana'y palagi tayong magkasama. Marami tayong magandang alaalang dalawa. Sana'y palagi tayong masaya. Sadyang panalo dahil kasama ka, di ba? Winner, ika nga ba ang banggit ng mga barkada? Sobrang panalo, ang swerte naman talaga. Maging matatag sana tayong dalawa. Huwag kang susuko at hindi ngayon, hindi kailanman ika'y bibitawan. Hindi kailanman ika'y bibitawan. Sana'y palagi tayong magkasama. Marami tayong magandang alaalang dalawa. Sana'y palagi tayong masaya. Sadyang panalo dahil kasama ka, di ba? Sana'y palagi tayong magkasama. Sadyang tayong alaalang dalawa. Sana'y palagi tayong masaya. Sadyang panalo dahil kasama ka, di ba? Ayun. Alright. Panalo. Pinapaano ko sa Masaya, una. di ba? Oo. Tito Bobby. Panalo. Panalo! Oh, Oo. di ba? Alam mo, ngayon, ano yan eh, nasa, alam mo yung, kasi maraming politiko, di ba? Oh, yan, panalo. Gusto Yan. nila. Mananalo rin sila. Palaya. Ayan. Kaya lang, meron naman, sabi nga ni Idol, maraming yung balingbing uso ngayon eh. Oh, yung prutas, Oo. yung political fruit. Mike Hanapol, sabi ni Idol Mike Hanapol, yan shout out. Maraming balingbing ngayon.
Pero tama timing yan. Baka makuha to ng mga kandidato. Ayan, panalo dahil kasama ka, di ba? Lalo na yung mga line-up natin, di ba? From mayor, kagawad, Oo. mga councilor. Ayun Anyway, yung pala, political insinuation. Like say, yung panalo ka, if panalo ka bilang sa pag-ibig, Yeah. panalo ka rin kung sa kandidato, kung talagang tapat ka sa paglilingkod sa ating bayan. Kasi sawa na po ang Pilipino sa political promises eh. Eh, magpakatotoo na tayo, ibigay na natin ng pondo para sa bayan. Huwag na tayo magkaroon ng mga hidden na mga disbursement, mga issue dyan. But anyway, yung panalo ka, yung papanalo ka sa kanta mo is really championing anong venture ito about love, about personal Actually, success. ang pinaka-focus talaga niya is about love. Oo. Kaya lang, Ayaw bumitaw nga. ayaw bumitaw. Talaga. Ayaw. Andun Ikaw yung, ba, Teresa, ayaw bumitaw? Hindi. Gusto kong nakabitaw parati. Hindi akong maging panalo miski nakabitaw. nandun yung moments. Pwede. May segue si Ate Teresa. Teresa. Hindi Oo. pwede. Hugot Doon yan, ako magdidepende. Di ba? Miski nakahiwalay. Smile. Ganoon naman tayo Pilipino eh. So kahit yun nga, may isang song ako dating ginawa dun sa nirelease kong album. Oo, before. Sabi ko, yung mga nagmahal tapos nasaktan. So dun sa mga nagmamahal, good luck, di ba? Pero dun sa mga nabigot, nasaktan, mag-move on na, maghanap na ng iba, di ba? Kasi may mga ganun eh, na hindi siya move on dun sa song na nasulat ko is yun, actually, yun yung pinaka-title ng album na ginawa ko dun sa Spotify. Oo. Ibalik tayo sa Spotify. Meron akong in-upload na sa DistroKid na 10 songs. DistroKid. DistroKid. People should be aware of this because normally lumalabas nga yung app na yan. Actually, DistroKid is a distributor yan. So, nag-upload ako ng 10 songs, which is an album. Oo. Ang title po nung carrying single is Sana. Ayan. Sana. So, ayan, sana na-stream nyo pa sa Spotify or nasi-search. Although nasi-search pa naman, doon po sa mga nanonood dyan, ayan, i-search nyo Ron Calya Music sa Spotify. Nandun pa siya. I don't make sure kung pwede pa siyang i-follow, pero the songs are gone. Ayan. Wala na yung 10 songs. Wala na. So mamaya we're talking about the storyline ng nangyari sa kanyang karanasan bilang nasa edad ka na, no? Para magkaroon ng karanasan. Nasa edad na rin po. Sobra-sobra. So mamaya di-discuss natin yung tungkol dyan. Kasama natin si The Kuya drama Toyi. of life. Yeah. Kuya Toyi, Kuya pag-usapan natin kasi this is a concern for all songwriters, especially mga nagagamit ng Spotify. We all know that Spotify is also a requirement bilang isang musikero, lalo na kung magme-member ka sa Fields Cup, Yeah. Malaking bagay yan. So, all of these types of promotion or requirements, kailangan magabay natin. And we all know that ang obra maestra natin ay kailangan napakahalaga, treasure yan. At hindi po para magkaroon tayo ng issue about pagnakaw o pagyurak o ika nga tinatawag natin na paglapastangan sa karapatang pantao bilang And maisingit ko lang din po speaking of dahil Phil's Cup na-mention dito. So trinay ko po na i-invite si Attorney Alciso. Shoutout po kay Attorney Alciso ng Phil's Cup. Attorney Thursday Alciso. Ayan, I invited him. Kaya lang dahil po sa sabi niya really sorry kasi busy po siya sa mga committee meetings and then meron siyang nego and SISAC event ngayong April. Kaya hindi po siya nakarating. Although kasama po sana natin siya. Ayan. Yeah, of course. Later on siguro, this will be a continuing issue because Hatid Saya at iba pa actually features the concerns ng mga songwriters, indie songwriters. So we'll be needing you for any particular detail or issue that we happen to encounter as songwriters na apekto lalo sa social media. I think we need legal help and more or less para we will be able to more or less uphold natin yung ating lalaban na simpleng karapatan na hindi pa yata nakasulat yan, wala pa yata batas na nakikita ko diyan eh. Opo. We don't know under what category that is, but basically this is a real concern because dito sa Hatid Saya, we really are serious about doing ang tinatawag Right thing. naming obra. This should be our treasure.
Remember, alam mo, inalay dito, dugot, pawis, tsaka mga sama ng loob, tsaka may kasabahan ding kaligayahan at lahat ng mga imagination, marami tayo dyan. And this is something beyond the control ng tao. Para masabi natin na pag nag-create ka, creativity mo yan eh. So it should be respected. Tama. Alright. So, tama yan, Tito Bob. Ang tawag dyan, grievance. So, pag may grievance na feeling mo na inapi ka, kailangan lang itama. Bigyan ng due process. Diba, Tito Bob? Kaya nga po, nailapit ko to kay Tito Bob para ma-discuss dito sa Margo TV. Which is, medyo masakit para sa akin being an artist na hindi naman ako masyadong kilala or an only independent artist na isang songwriter and composer. Okay. And I also, nilapit ko rin kay Attorney Thursday Alciso ng PhilSCAP na isang lawyer. Although sabi niya, yung PhilSCAP is beyond control with this issue. And this is not covered by their agreement. Kaya, so by means this i-resolve ko tong mag-isa. So kailangan sabi niya resolve. Resolve. Kailangan na kausapin ko mismo yung aggregator or distributor and the Spotify itself. I see. There should be more or less a group or collaborative effort ng mga songwriters because kung ikaw magiging isang president na pwede mangyari sa iyo, maaaring mangyari sa ibang songwriters. Kaya even up to now, this is going to be part and parcel of educating us about this issue, how to avoid and how to prevent. Kasi kung may mga underlying na mga policies, we should know. And more so, pinakamabigat yung issue, I think cybercrime din yan eh. They may not be guilty or they may be innocent about it, but somebody's doing that. Tama. Mamaya didiscuss natin bakit yung pong ordinaryong 1,000 naging million eh. Yes. Nang hindi niya alam na without effort. And that will be very discriminating sa natural flow ng advocacy ni Ron Calleja. And regarding with speaking of PhilSCAP, kasi naano rin ako with regards dun sa issue. Kasi sila, yung nasa agreement lang nila dito is about the royalties. So yun lang. But the problem itself, yung pag-delete ng songs within this we call artificial streaming. Hindi nila covered to. Especially yun yung na-mention sa akin ni Attorney Thursday. All right. So we'll just having Teresa a heads up on that. But of course, to consume is 20 minutes. Later. We need a second song from Ron. And we will be... Gusto ko, Tito Bob, sana yung may 1.3 followers. Ayun. Kaya mo ba yun? Ayun, yan. Sige po. Yan, pagbibigyan ko si Ate Teresa. 1.3001 na. Ayan. Kasi ito pong kantang to, ibibigay ko or ipiperform ko po ngayong hapon. Heto po yung nagbigay sa akin ng 1.5 M na stream sa Spotify. 1.5. Kulang pa pala, Tito Bob. Oo, kaya na-mention ko kanina kulang. So 1.5. 1.5. Kaya po siya nag-spike, biglang tumaas. Ano po? Yes. From 1,000 or less than 1,000, going to 1.5. Yeah. That's mysteriously leveled up. I posted it from my Facebook. Without an effort, Okay. So 1.5 song. So, ang title po nito is Eddie. Ito po kasi naisulat ko to. This is about reality ng buhay. Kung ano po yung na-observe ko at na-feel ko rin sa sarili ko. Ito po yan. Eddie, wow. Maraming Eddie Tipaklong. Yeah. So, ito po to, Eddie. Okay, Ron Calleja with the song Eddie. Malayo ang pangarap mo, malayo ang iniisip mo, malayo ang pupuntahan, malayo ang mararating mo. Paano kung wala kang ginagawa? Paano kung wala kang sariling pusa? Paano kung magapon kang nakatunganga? Di wala.
Marami kang plano at gusto, meron kang pera at pwersa, marami kang itsapwera, lahat na kukuha. Marami kang ambisyon at hambog, meron kang pendisyon, okasyon, marami kang poblasyon. Paano kung punong-puno ang may galit sa iyo? Paano kung dinakaw nila ang kayamanan mo? Paano kung biglang umikot ang iyong mundo? E di wala, e di malas. Maganda ang araw nakatirik, maganda ang tanawin sa paligid, maganda ang nakikita kasama ang pamilya. Maganda ang buhay kasi kasama ka, masaya ang buhay kasi nandyan ka. Buhay, ingatan, mahalaga ito kahit ano at sino ka pa. Pahalagahan kung anong meron ka. Buhay ay gumugulong, gulong, tulong, sulong, edi gugulong. Gulong, tulong, sulong, edi gugulong. Buhay ay gumugulong, ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong, ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong. Ang buhay ay gumugulong. Ayan, maraming salamat po. Ayan, wonderful song. So ang ganda ng kantang Buhay ay Gumugulong ano sa with this particular song ni Eddie. Eddie, Oo. sorry ka kung gumulong. Oo nga, tama yan. But anyway, yung Buhay Gumugulong, si my life goes on. Yeah. Ayan. And then Eddie is one wonderful word na nasabi natin commonality sa Pilipino. Ugali nating Eddie ako, Eddie wow, Eddie lahat. Anything. Eddie, Para wow, for me, yun ang it's something that's bahala na attitude pa rin, no? Parang ganun eh. So anyway, Ron, before we wind up for our next segment, so any final observations kasi di-discuss natin mamaya yung kanta mo tungkol sa ano ba yan? Spotify with Tito Toyi, Kuya Toyi pala. Nakikitito na rin. Kuya Toyi, Kuya Toyi. Kasi mas bata sa atin, no? All right. So, oo. So, we'll just be back with this and then practically any final words before. Oh, tell me about this one. Kasi sabi ko, Ayan, thank you so much for availing Tito Bob. Ayan. Si Tito Bob po ay bumili nito. Ayan, thank you. Isang linya po yan sa isang kanta ko na carrying single na Sana. Sana hindi na lang kita nakilala. Hindi na lang kita nakilala. Yun po, Ate Teresa, sabi ko sa iyo, mga hugot. Ayan. Eddie, wow. Eddie, wow. Sorry, nakilala mo eh. Alright. So this hoodie is I bought it for $450. Anybody gustong bumili nito, it's a good hoodie, it's very sexy and very hip. Ayan, maraming kulay po yan. Merong red, maroon, black, yellow, and army green. Yan, army green. So, mag-message lang po kayo sa Facebook page ng Ron Calleja Music at i-assist ko kayo at pwedeng free delivery. Ayan. Saka, gustong bigay cell number mo para meron tayong... Ayan. Pwede rin pong tumawag or mag-text muna siguro 0905-483-0021. 0905-483-0021. Basta Ron Calleja, nasa Facebook. Order lang doon. Ayan. Okay, thank you very much, Ron. And then we'll be coming up with our next segment. So you watch out for Kuya Toyi. Enzo. Kuya Toyi will be next after this Station ID. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines.